Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po meron tayong i-analyze na laro at ito po ay isang magandang isyong talakayin natin. Ito po yung pagpasok sana ni Wesley So sa Candidates Tournament. Ayan, so sa Candidates Tournament po alam niyo naman doon po kinukuha yung next World Championship Challenger. So kung sino mag-champion doon, siya ang next na World Championship Challenger na lalaban po kay Ding Liren. Ayan. At si Wesley So, siya po ay currently leading na makapasok sa Candidates Tournament through rating points. So ang kailangan kasi by January po ng 2024. So pagkatapos ng taon in around 9 or 10 days, ikaw ang leading sa rating points sa mga gustong pumasok sa Candidates Tournament. Ayan. Of course, hindi na po kasama si Magnus Carlsen doon kasi nag-withdraw na siya. And yung mga matataas ang rating, sila Fabiano Caruana o kaya si Hikaru Nakamura, nakapasok na po through other means. Meron yung tinatawag na Grand Chess Tour. Alam ko doon nakapasok si Hikaru. Meron pa mga iba. Pero ito pong ifo-focus natin ay yung pagpasok sa Candidates Tournament through rating points. Ayan. So kung makikita nyo po dyan, ang rating ni Firouzja ng December is 2763. Ayan. Si Wesley So po is 2757. So currently po, talagang lamang si Firouzja. Kaso ang nangyari, naglaro itong si Firouzja sa tournament na disaster ang laro niya. So naging minus 10 points o minus 11 or minus 10 ang rating ni Firouzja. Kaya bumaba si Firouzja, 2753 na lang ang kanyang current live rating. So lalamang po si Wesley with 2757, lamang sa mga around 4 or 5 points. Ayan. So ang ginawa ni Firouzja para naman na mahabol niya si Wesley So ay gumawa siya ng mini tournament. So kung makikita nyo po, ito po ay sa chess.com. Ang pangalan ng tournament is Alireza Firouzja's Race to Candidates. So ang mga kalaban niya po dito, mga French GM, no, mga kababayan niya na alam ko medyo matatandang GM na ito eh. No, ito po si Andrei Ishkapenko. Andrei Ishkakachev at ang rating po is 2506. So pagka nanalo si Firouzja dito, dadagdag na mga 1 or 2 points every win, and currently 4 out of 4 na dito si Firouzja. So pagka tinignan po natin yung live rating list, ang live rating list, si Wesley is 2757 and si Alireza Firouzja lumalapit na 2756.7. So ang lamang na lang ni Wesley is 0.7 na lang. Actually yan po, isang panalo na lang yan, ma-overtake na ni Firouzja si Wesley So sa Race to Candidates. Ayan. So titingnan po natin isa sa mga games na napili ko, and i-analyze natin, tingnan natin ano ang nangyayari. Ayan. So ito po nag-start with the E4. So kailangan manalo ni Firouzja. E4, C5, Knight F3, E6, and then D4. So main line ng Sicilian opening. So pagka-capture, A6. Kung tama po yung pagkakaalam ko, ito po ang tinatawag dyan ay Sicilian Can. Yan, actually yan yung mga Sicilian na hindi masyadong hindi yan yung pinakamalalakas na Sicilian, hindi yan yung mga Najdorf o kaya yung classical Sicilian, yun yung malalakas. Ito Sicilian Can, simple lang kasi laruin nito. A6 tapos E6, tapos alam ko magki-Queen C7, wala ka masyadong i-memorize na linya. Yan ang mga simpleng Sicilian. So Bishop D3, nag D5, talagang kakaiba to, atakyan na pala kagad to. E5, Queen takes D5, and Knight C3. So inatake yung Queen, brilliant si kagad, ang daming sacrifice kagad ni Firouzja, no? Pag kumain, of course, discovered attack. So hindi po pwedeng kumain. And ano kaya mangyayari pag kumain dito? Baka merong mga Bishop E4. Ayan. Para depensado ang rook. And take note, pagka-atras ng Queen,
Ang pagiging pangit po dito is parang yung queen lang ang ginagalaw ng itim. And alam naman natin, pagka Sicilian po, hindi pwede yung mga ganyang moves mong queen lang ang gagalawin mo. Yung kalaban mo na develop na lahat nung mga pyesa niya, no? So, tuloy natin ang laro. Ay, kinain. Akala kinain pala. Akala ko ano ko lang, i-analyze ko lang. Sorry. Kinain pala 'yon. So, kung nag-queen e2, medyo delayed ang queen sa h3, no? Knight f6, bishop f3, and bishop c5. So, actually kung ako po ang naglalaro, hindi ko po kakainin yan kasi parang mawa-waste nga po yung tempo. And pag ang kalaban mo 2700, pinakainan ka ng pawn, ibig sabihin may idea siya doon. Mag-ingat-ingat ka kung kakainin mo yung pawn na yun, ano? So, knight b3, bishop e7, umatras, bishop f4, and pagka-castling queenside. Syempre, ito po Sicilian, pagka opposite side castling, magkaka-atakihan ang laban. Ayan, so dito nag e5. Binalik ang pawn para siguro makadevelop ang bishop. So kinain, knight c6, develop with tempo. So syempre kailangan i-atras itong bishop na ito. Bishop takes c6, b takes c6, and then nag-rook hg1 po. And dito kung makikita natin, malakas na yung atake ng puti kasi may open file, tas nakatutok na yung bishop. Medyo delikado na yung posisyon ng black dito. So nag g6, rook d3, ayan na naman sinasabi ko, natempohan na naman yung queen h6, and then pagka f4, bishop f5, and battery sa g file. Ito diretso na sa king tong atake na to. So nag c5, ito kailangan actually yan, kasi sa unang tingin, no, kung ibabalik po natin, ang threat dito ng white is magna knight d4. So aatakihin itong bishop sa f5. So nag c5 yan para stop yung ganyang ideas, no. And take note, pagka kumain ka naman ganyan, okay lang yan. So kahit pakain mo yung pawn dyan, o-open lang yung mga rooks. So actually binigyan ng question mark. So mali daw yung c5 na yon. Pero sa unang tingin parang okay. Tignan natin ano ang sabi ng engine. Rook g5. Yun pala ang pamatay. Rook g5, target ang bishop. So under attack, bishop e6, knight a5, rook fc8. So depensa, papasok kasi sa c6 yung knight, ano? King b1, king f8, knight c4, threatening fork. So knight d7, and dito nag bishop d6, rook e8. So inaatake na ni Firouzja. Capture, queen f3. So ito po is under attack, no? So rook b8 lang. And then pagka knight a5, rook e8. Actually ito yung nakakagulat dito sa larong ito, no? Kaya ito po yung napili ko, although meron ding mga magaganda pang ibang games pwedeng i-analyze dito sa tournament na ito na Alireza Firouzja's Race to the Candidates. Pagka knight c6, makikita nyo po is nag question mark and equal position. Dito po nag-resign na yung kalaban ni Firouzja na si Andrei, pangalan nito ulit, si Andrei Ishkakachev. Nag-resign sa equal position. So actually, medyo kakaiba ho itong pag-resign sa equal position. Kasi ngayon tinitingnan ko ito, pwede siya mag-rook b6. Ako, ititira ko po dito is rook b6. Or actually, ang best move sabi ng engine is rook c8 with equality. Ayan. So nakikita ko lang dito, ito po siguro ang ikinakatakot ni GM Andrei, no? Kasi sa unang tingin, pag kumain dito, may kain sa
Yung pala, hindi naman ho pwede. Bakit hindi pwede? Merong check. Ayun, yun pala ang pang-counter dun. So, pagka may check, of course, pag kumain, kain, queenless. No, take note pala, hindi mo pwedeng kainin. Kasi merong mate sa G8. Pero meron check. So, yun po, siguro hindi nakita ni GM Andre, hindi ko alam hindi natin masabi, no? Kasi ito po talagang tournament na ito, tingin ko, ginawa para makahabol si Alireza Firouzja. Kaya nga yan ang pangalan yan Race to Candidates. Kung tatalunin naman ni Andre o kaya matatablahan niya, syempre, para nawalan na saysay yung tournament. And mahirap naman magsabi na parang biyahe po yung laro kasi mataas naman din talaga ang rating ni Firouzja. And pagkaganyan po talaga, mahirap pong kumalaban sa 2,700. No? Kaso, ang kaso mo dito, bakit siya nag-resign kaagad? Yun ang dyan. Actually, gagawan ko po sana talaga ng video, ibang laro, sasabihin ko rin sana, mahirap po talaga lumaban sa 2,700, kasama po nakakasindak. And syempre, mas malalakas po yon. Kasi nag-resign kasi sa sa ganitong posisyon, medyo equal lang actually, equal lang po, 0.0, nag-resign. Yun ang malaking katanungan. Ayan. So, yan po ang ating game for today. And of course, take note, ito po ang current live rating points. So, ang rating ni Wesley, 27.57, naghihingalo. Talaga nandyan na si Firouzja, paparating na 27.56. And actually, ito po, meron pang 2 more games. Ayan, 2 more games remaining si Firouzja na lalaruin. Dito, mga kalaban niya, mga French Grandmasters. Syempre, of course, expected po natin mananalo po si Firouzja. So, in a span of 1 more day pa siguro mamayang gabi lang, baka umovertake na yung live rating ni Firouzja. Siguro, ang tingin ko dito, wala magagawa si Wesley. Kasi, hindi niya naman control kung ano mangyayari sa mga kalaban ni Firouzja. Ang maganda dyan, gumawa na rin din siya ng tournament. Pangalan niya, Wesley So Race to Candidates. Kumalaban din siya ng mga 2,500 para ma-overtake niya ulit si Firouzja if mananalo si Firouzja mamaya pong gabi yung next game niya. So aabangan po natin yan. Kaso mananalo na yun, tingin ko. So, tingnan natin. Wala nang nakakaalam. Ayan. So yan po ang ating video for today. Hopefully na-enjoy nyo po itong video na ito. At kung na-enjoy nyo itong video na ito, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.